tumatayo upang gamitin natin ang presensya ng ating Panginoon na pangunahan ni Kimberly. Opo, ma'am. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo po sa amin. Naway gabayan mo po kami sa mga gagawin na araw na ito. Gabayan mo po rin ang aming mahal na guro at bigyan niyo po ng sapat na talino upang mapagtagumpayan niya ang pagtuturo sa araw na ito. Ito lamang ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat, Kimberly. Bago kayo po, pakiayos muna ninyo ang inyong upuan at pulutin ang kalat sa ilalim mo. Ayan, maaari na kayong umupo. Mayroon ba lumiban sa ating klase ngayong class? Wala po, ma'am. Ayan, ako ay nagagalang sapagkat lahat kayo ay kompleto sa araw na ito. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, narito muna ang ating alituntunin sa loob ng ating klase. Ano nga ba ang unang alituntunin? Huwag maingay at mapinig kung may nagsasalita. Ayan. Pangalawa. Pangatlo. Alituntunin sa mga gawa. At panghuli, matuto ang pagtendo. Ayan. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. At bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, atin munang balikan ang ating tinalakay noong nakaraan. Maaari mo bang basahin ang ating panutong Kimberly? Tumuon ang hubis bilog at maghawak kamay kantahin ang buong klase ang gandang ubukabulak na. Ang magsisilbing reyna ang siya pipiling na sasagot sa katanungan na nakabibig. Nakisara. Ayan. Handa na ba kayo, class? Yes, po, ma'am. Ayan. Sino ang ating magiging reyna? Si Kimberly. Okay, Kimberly, pumarito na kayo sa harapan. At kantahin ang kanta, Bubuka ang Bulaklak. Ayan. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, papasok ang reyna, kakindeng-kindeng ka, bumtiyaya, baby. Ayan. Sino ang napili? Ayan, si Mayulin. Ito ang napili mong emoticon. Ayan, gayahin mo nga. Okay, pagikuhan na. Dito. Dito ka sa atin. Ano ko yun? Sulat yung posisyon ng gawa sa programa, interrogasyon at informasyon ng isang pamilya. Ayan, ano ang iyong sagot? Ayan, tama. At dahil dyan, may premyo ka. Ayan, kuha ka na dito ng isang tubo. Okay, ang susunod na mapipili, ayan. Papatuloy ang inyong pagbantaan ng bubuka ang bulaklak. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, kakindeng-kindeng ka, bumtiyaya, baby. Ayan, Micah, pakigaya ang emoticon. Ayan, masaya. Ayan, pakibasa. Bigay ang dalawang uri ng sanaysay. Ayan, ano ang dalawang uri ng sanaysay? Formal at informal. Ayan, mahusay. Formal at informal. Ang formal ay karaniwan na ginagamit natin sa mga kalimpuang sulatin. Samantala, ang informal ay karaniwan ito ay ginagamit natin sa mga pagsulat ng mga diary, mga personal na sulatin. At dahil dyan, kuha ka na ng iyong premyo. Ayan, ikaw naman ang susunod na magiging reyna. Micah. Ayan, pagilakasan po ang pagkanta. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, kakindeng-kindeng pa, bumtiyaya, baby. Ayan, ang napili ay si Kimberly. Ayan, pagigaya. Ayan, malungkot. Dito. Anong uri ng salaysay kung saan mas nananaig ang opinion o Observation. Ano ang iyong sagot? Di po
formal mo. Di formal. Ayan, mahusay. Di formal ang tamang sagot. At dahil dyan, kuha ka na ng iyong premyo. Ayan, panghuli, ikaw naman ang magiging ring na Kimberly. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, papasok ang reyna, papindan-hindan pa. Bumtiyara, bumtiyara. Ayan. Sino ang napili? Yes. Ayan, si Jasmine. Ayan, pakigaya ang emoticon. Ayan. Galit. Pakibasa dito. Tatlong bahagi ng siya. Ayan, pakibigay ang tatlong bahagi ng sanaysay. Simula ng tawas. Ayan, mahusay. Simula, gitna, at wakas. Ayan, kumuha ka na ng yung premyo. Ayan, maaari na kayong umupo. Nag-enjoy ba kayo sa ating laro class? Yes po, ma'am. Ayan. Sunod naman na ating gagawin ay ang 4 picks, 1 board. Sino ang nais na magbasa? Ayan. May Pagkain ng mga kapat na larawan upang mabuwang ng salita ang na makatutuhan ng maraming puntos ang siyang pananalo. Ayan. Maghanap ng papareha. ang dalawang Sige, dito na lang yung group 1, group 2, dito. Ayan, malinaw ba yung ating panusuplas? Yes po, ma'am. Ayan, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang buuin ang letra na kung saan dididikit nyo, kung saan dito kabilang. Maliwanag po? Ito ang group 1 at group 2. At kung sino ang unang makakalikit ay siya ang kukuha dito sa pangatlo, kung saan siya ang magiging siya ang mananalo. Ayan, meron. Ayan, nagsisimula na ang iyong timer. Ayan, pagdikit na. Ulit na dito yung ayan. Didikit mo na. Ma'am, napati ma'am. Ma'am, ma'am. Okay, pagdikit kung saan kabilang dito. Kung saan? Ayan, meron pa kayong 1 minute. Ayan, here. Isa. Saan dito kabila? Pipinig. Ayan, bilisan nyo. Kapit lang. May isa pa. Kung sino ang makabuo sa pangatlo, ang siya mananalo. Ayan. Kunin nyo na yung isa pa. Para may yung na lang. Fast forward. Yeah, fast forward. Ayun. Ayan.
Okay. Yung group 1 ay, ayan, move na kayo group 1. Yung unang grupo ay nakakuha ng 2 puntos. Ang pagsulat at pagkikinig. Samantalang pangalawang pangkat ay nakakuha ng 3 puntos. Ang panonood, pagbasa, at pagsasalita. Ang nanalo ay ang group 2. At dahil dyan, ay kuha na kayo dito ng inyong premyo. Ayan. Ang ating ginawang laro ay may kaugnayan sa ating tatalakayin sa araw na ito. Ngayon, ang aking tanong, mahalaga ba na matutuhan ng mga mag-aaral o ang mga estudyante ang 5 makrong kasanayang pangwika? Ayan, Kimberly. Opo, ma'am. Dahil ang 5 Makrong kasanayang pagbigas ay makatutulong sa amin upang madali namin magawakan ang mga aralin. Ayan, mahusay. Mahalaga ang 5 makrong kasanayan. Dahil ito ay makakatulong sa atin upang maunawaan ang mga aralin. Ngayon, maaari ka ba magbigay ng isang makrong kasanayang pangwika? Kimberly? Pagsusulat. Ayan, pagsusulat. Pangalawa, sino ang makapagbibigay? Ayan, pakikinig. Pangatlo, ayan, Maika, pagbasa. At pangapat, at yung panghuli, Kimberly, Panunood ko. ayan, yun yung 5 makrong kasanayan: ang panunood, pagbasa, pagsasalita, pakikinig, at pagsulat. Ngayon, ang ating tanong, alin sa 5 makrong kasanayan ang ating ginagamit upang isatitik ang isang konsepto, paniniwala, saloobin, at mga idea? Ayan, Kimberly. Pagsulat po, ma'am. Ayan, mahusay. Pagsulat. Ayan, maaari mo bang basahin kung ano ang pagsulat? Maika? Ang pagsulat ay pagsasabi. Sarap ay pagkagamit ng mga kasama ng mga magalitan, mapagsasalitan ng mga salita sa bola at asyon Ang isang tao. Ayan, pangalawa. Juliet? Ito ay pagsulat. Ayan, ito ay kapwa physical at mental na activity na ginagawa para sa iba't ibang layunin. Pangatlo, Jasmine, maaari mo bang pakibasa? Ayon, Inazing at Juliet. Ang pagsulat ay isang ang nagdadaan ng gusto ng balas sa lupa. Magbuo ng kaisipan, katorta, at iba pang Ayan, at iba pang elemento. At panghuli, Maika, ayon naman kay Keller, 1985, ang pagsulat ay ayon naman kay Keller, 1985, ang pagsulat ay isang biyaya sa pamamagitan at sa kaligayahan at sa katawan. ayan, maraming salamat sa inyong pagbabasa. Ngayon naman, ang pagsusulat ba ay araw-araw natin ginagawa? Ayan. Oo o hindi. Opo, ma'am. Ayan. Paano? Ayan. Paano, Kimberly? Sa pamamagitan po ng pag-text or chat po, ma'am. Ayan. Mahusay. Ikaw, ginagawa mo ba ang pag-text o pag-chat gamit ang messenger? Yes po, ma'am. Ayan. Yun yung tinatawag natin na pagsusulat sa pamamagitan ng elektroniko. Ayan. Maraming salamat, Kimberly. Maaari ka na umupo. Ano pa? Nagsusulat tayo. Ayan. Kapag gumagawa tayo ng assignment, tama? Ayan. Tayo ay
ginagawa. Ngayon ang aking tanong, sa pagsusulat ng mga sulatin, dapat din ba natin binibigyang pansin yung mga ginagamit nating balarila, mga salita, mga bandas, at iba pa? Yun. Ayan. Ayan. Sino pa ang nais na magbigay ng sarili niyang sagot? Ayan, mahalaga kapag tayo nagsusulat ng mga iba't ibang sulatin, mahalaga na dapat sa alang-alang natin ang paggamit ng mga bantas, mga salita, at mga balarila. Sapagkat, yun yung nagpamadali sa atin upang maunawaan ng mga iba, o syempre lalo-lalo na ang mga magbabasa kung ano ang mensahe na nais parating ng ating sulatin. Maliwanag po? Yes po, ma'am. Ayan. Saan nga ba tayo madalas na magkamali sa pagsusulat? Ayan. Saan tayo madalas nagkakamali sa pagsusulat? Jasmine? Minsan po, ma'am, ay nagkakamali tayo sa paglalagay ng mga bantas para ating Ayan, mahusay. Madalas, o minsan, nakakalimutan din natin yung mga alituntunin sa paggamit ng mga bantas at mga salita ating ginagamit. Kaya, yun yung dapat natin iwasan. Ngayon, ating alamin kung ano-ano nga ba yung mga madalas na kamalian kung saan madalas malito ang mga mag-aaral sa pagsusulat gamit ang wikang Pilipino. Ito yung mga kamalian na madalas natin na nagagamit kapag tayo ay nagsusulat. Kung saan ay dapat natin yon iwasan. Dapat natin yon iwasan, class. Ay ayon kay Dr. Basil Victoria sa kanyang akdang Saan Madalas Natisod ang mga estudyante kahit sa kolegyo. So, ibig sabihin, hindi lamang mga baguhang nagsusulat, pati rin ang mga kolegyo ay nagkakamali rin sila. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pagkakamali ng mga mag-aaral sa pagsusulat. Ano yung unang pagkakamali ng mga mag-aaral sa pagsusulat? Micah? Ayan, pakiulit. Panipi. Ayan, ang panipi ay isang uri ng bantas. Ayan, kailan dapat lagyan ng panipi ang pamagat ng isang sulatin? Ayan, kailan dapat lagyan ng panipi ang pamagat ng isang sulatin? Ayan, maaari pag-ibasa ang halimbawa. Micah? Ayan, ano ang napapansin nyo dito sa unang halimbawa? Ito ay mayroong ano ang tawag dyan? Ano, Micah? Pag-iulit? Ayan, mahusay. Ang panipi. Yung unang halimbawa ay mayroong panipi, samantala yung pangalawa ay walang panipi. Ngayon ang ating tanong, dapat ba natin lagyan ng panipi kapag yung ating sulatin ay binanggit natin sa loob ng talata o pangusap? Hindi po, ma'am. Ayan. Kapag yung pamagat natin o yung pamagat ng isang sulatin ay hindi na natin lalagyan ng panipi. Yung ganito, yung naka-red. Kapag yung pamagat ng ating sulatin. Pero kapag yung pamagat ay binanggit natin
sa loob ng pangungusap o talata, ito ay lalagyan natin ng Jasmine. Ano ang ating lalagay kapag binanggit natin yung pamagat sa loob ng pangungusap o talata? Ano ang ating ilalagay? Ayan, ang husay, paniti. Ngayon ang aking tanong. Saan ilalagay ang bantas kapag may paniti? Sa labas ba o sa loob? Labas. Okay, labas. Dapat lamang na mahuli ang paniki bago ang bantas na gamitin sa pinakadulong bahagi nito. Ibig sabihin, mauna yung bantas ng quit o any bantas kaysa sa paniki dito. Ayan. Ano ulit ang paniki? Kailan ginagamit ang paniki? Maika, kailan ginagamit? O kailan ba natin ginagamit ang paniki? Ayan sa loob ng pangusap. Pangusap ko? Okay. Pangalawa, ano ang pagkakaiba ng paksa, terma, at pamagat? Kimberly. Ang pagsakatema ay may iba sa pamagat sa isang sulatin. Ang tema ay nagsasabi at o. Naglalaman ito tungkol sa paksa, samantalang ang paksa ay pananinibabaw na pinag-uusapan sa isang salaysay. Ang pamagat ay nakasalaysay sa panunulat basta kailanman sa paksa. Ayan. Dito sa ating halimbawa, pag-ibig. Pag-ibig, hindi man hanapin dudulog, lalapit kung talagang para sa atin. Ngayon ang aking tanong, alin dyan ang paksa? Yung pag-ibig ba o yung pag-ibig, hindi man hanapin dudulog, lalapit kung talagang para sa atin? Jasmine? Alin dyan ang paksa? Yung una o yung pangalawa? Una, Kimberly. Bakit? Bakit yung una? Bakit yung una ang ating paksa? Kasi pag pinakalimbabaw mo. Okay, maaari mo bang tulungan? Maika? Pinakanangingibabaw? Pinakalimbabaw na pinag-uusapan sa isang salaysay mo. Ayan, dahil yun yung nangingibabaw sa pinag-uusapan. Pangalawa, saan naman dyan ang tema? Yung una yung pangalawa? Yun. Okay, pangalawa, bakit mo nasabing yung tema ay yung nasa pangalawa? Okay, yun yung naglalarawan, nagsasabi tungkol saan ang paksa. Ayan, pag-ibig. Ayan, sabay-sabay basahin. Pag-ibig, hindi man hanapin, dudulog, lalapit, o talagang para sa akin. Ayan, yun yung Paksa, tema, at pamagat. yun yung pagsakatin. ayan, yun yung tema. Ayan. Ngayon, kailan naman natin ginagamit ang pang-angkot na na, NG, na, at G. Ayan, kailan natin ginagamit? Sa pagsusulat. Ayan, tama. Ginagamit natin ito sa pagsusulat. Ngunit, saan ginagamit yung pang-angkot na na? Ang panulit na salita ay nagtatapos na katinig Maliban sa N. Alam niyo ba kung ano ang katinig? Yes, Okay, maaari ka bang magbigay kung ano ang katinig?
patinig po ma'am ay nagkakaroon po siya ng Okay, ayan, maaari ka na umupo. Ayan ang patinig class. Ito ay yung mga B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So, yun yung mga tinatawag na katinig. Meaning to say na kapag yung nabanggit ko kanina na katinig ay nagtatapos dito sa mga nabanggit ko kanina ay lalagyan ng na. Okay, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng pang-angkop na na? Jasmine. Ayan. Pagkilakasan, baluktot ng katuwiran. Ayan, tama. Na ang ating ilalagay sapagkat ito ay nagtatapos sa katinig maliban sa e. Ayan, pangalawa. Kailan naman natin ginagamit ang pang-angkop na noun? Yulin? Pakibasa? Ayan, pagkilakasan at tumayo. Ayan, ang pang-angkop na noun, ang panuring salita ay nagtatapos sa patinig. Ano yung mga patinig? Ayan, maliban kanina sa binanggit ko, ano yung mga hindi ko binanggit kanina sa ating alpabeto? Maika? Ano yung limang patinig? Vowels. Okay, yung vowels, ito ay ang A, E, I, O, U. Okay, ano ulit yung patinig? Ayan, maaari mo bang sabihin, Maika? Ayan, pakiulit yung aking sinabi kanina. Ano yung limang patinig? Ayan, A, E, I, O, U. Sinasabi dito na kapag yung salita ay nagtatapos sa A, E, I, O, U, kanina ay dadagdagan mo siya ng anong ating dadagdag? Na. Okay, maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Jasmine? Ayan, magtulungan na lang. Kimberly. Lalaking matapang. Okay, lalaking matapang. Tama ba, class? Tama o hindi? Ayan, tama. Ngayon, kailan naman ginagamit ang pang-angkop na G? Maika? Ayan. Pakilakasan at tumayo. Ayan, kapag ang panuring salita ay nagtatapos sa N. Okay, maaari ka bang magbigay, Maika? Ayan, tumayo. Ayan, pwede ka bang tumayo? Ayan, mahusay. Daang makitid. Ngayon naman, dumako na tayo sa pang-apat. Ano ang pang-apat? Kimberly? Ang paggamit ng na at ng. Ngayon, kailan naman natin ginagamit ang ng at ng na N, A, and G? Letter A, Ito kung ba, sinoon, nang noon, nang noon. or when. Sa okay, maaari ka na umupo. Ngayon, dito sa ating halimbawa, maaari mo bang basahin unit? Ngayon, ano ang mapapansin nyo sa dalawang pag-usap? Ayan, magkaiba ang yung nang, na, MG at okay, magkaiba. Ngayon, ang aking tanong, alin dyan ang tama? Yung nasa
mahusay. Pangalawa, ay maaari ka ba magbigay ng halimbawa, Kimberly? Nang bata pa ako ay mahilig ako ang magbiro. Nang bata pa ako ay hilig ko ang magbiro. Tama nga, tama ba na nang ang ating ilalagay? Nang na N-A-N-G or N-G? NG. Ano ang dapat? N-A-N-G. Ayan, mahusay. N-A-N-G. Pangalawa, sino ang nais na magbasa? Ayan, pakitaas ang kamay. Pilit. Ayan, ginagamit din natin ang nang na N-A-N-G patumbas ng para o upang. Maaari ka bang magbigay? Pilit. Okay, pumunta ka sa hospital upang o para at ang pinalit natin ay N-A-N-G na upang magamot ka. Okay, ano ang dapat natin ilalagay? N-G or N-A-N-G? N-A-N-G. Ayan, pakiulit. N-A-N-G. Ayan, tama. N-A-N-G sapagkat sinabi dito bilang pamalit siya sa upang o para. Pangalawa, sino ang nais na magbasa? Ayan, Kimberly. Kapag may magkasunod na at na. Okay. Kapag may magkasunod na at na. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa, may ka? Ano po na ng magkatira at lima? Okay, panahon na ang magkapera at yumaman. Ngayon, ano ang dapat natin ilalagay? Nang na, N-A-N-G. At ang pang-apat, sino ang nais na magbasa? Jasmine? Ayan, maaari ka bang tumayo? Dito ba na lang sa Okay, kapag napapagitnaan ng salitang iulit kahit pa na may sigit. So, maaari ka bang magbigay ng halimbawa, Yulin? Okay, tawa ng tawa. Next, maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Tawa ng tawa ang binigay ng halimbawa ni Yulin. Ano naman ang maaari mong ibigay? Mag-aral ng mabuti. Sabi dito, kapag napapagitnaan ng salitang iulit kahit pa na may sigit. Halimbawa, daldal ka ng daldal. Tawa ka ng tawa. Iyak ka ng iyak. Ano ang maaari pang ibigay? Lungkot ng lungkot. Ayan, may ka. Ayan, sulat ka ng sulat. Masayang masaya. Yun ay dito sa pang-angkop ng na. Yun yung masayang masaya. Ayan. Linis ka ng linis. Linis ka ng ayan, linis ka ng linis. Ayan, ano? Ayan, magbasa ka ng magbasa. Sino ba ang hindi nakapagbigay ng sarili ng halimbawa? Nood ka ng nood. Okay. Mahusay. Ang inyong mga sinabi ay tama. At ang panghuli, kapag ginagamit ito sa pang-amay na pamaraan at panggaano. So yung halimbawa doon ay mag-aral ka ng mabuti. So, kanina yung binigay na halimbawa, ni Maika ay kabilang siya sa pang-amay na pamaraan at panggaano. Na kung saan ay ginagamit din ng na. Umigat ako ng 5 kilo. Ngayon, kailan naman
Okay, kailan ginagamit ang batas na tutudok? Maika. Ginagamit kung may lipon ng may salitang kasunod. Okay, maaari ka ba magbigay ng halimbawa? Maraming halaman ang pagkakasulat. Sa halintulad ng rosal, rosas, orchid sa pagbitasan ka ng iba pa. Okay. Pangalawa. Ulit. Pangalaman. Okay, magbigay nga ng halimbawa. Binibining. Zarilla. Okay? Ginagamit din natin ito ginagamit natin ang tutudok sa paghihiwalay sa mga oras, sa mga minuto, at mga yugto tagpo sa isang dula sa kabanata at talugtod ng Biblia at sa mga sangkap ng palakulatan. At syempre, ginagamit din natin, ayan, yun na nga yung 1 chapter 6, verse 16. Ngayon, kailan naman ginagamit ang tutudok with? Ulit? Ay, tapos na nabasa. Maaaring gumamit ng tuldok with sa ilalim ng tutundok sa katapusan. Dating paniwala sa liwa. Ayan, sinasabi ko ay na hindi lamang tutudok ang gamitin natin sa mga bating panimula ng mga formal na liham. So, pwede rin ang tudok with. So, paano yung tudok with? Maaari mo bang paano yung tudok with? Yung tudok, tapos may with na gano'n. Okay, next. Letter B. Jasmine. Ginagamit sa kalikaran mga sulat ng barang sa kung hindi sila buhay ng pangbanat. Okay, maaari ka ba magbigay ng halimbawa, Maika? Letter B and C. Makibasa? Ayan, tumayo po. Kumain ka ng maraming butas, ito'y makabubuli sa katawan. Letter C. Naguguluhan siya sa buhay, inisip niya ang mga katibakan. Okay, sa letter D, maaaring makibasa at Berlin. D. Sa unahan sa mga salita at parela lahat tulad ng tawag, kaya ng kalis. Kung nangunguna sa isang paliwanag o lima. Okay. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Maaaring magagamit ng bulaklak sa Pilipinas na hindi napag-uulan ang pansin. Kaya ng kapoy. Agwate Wate, kabalyero, Wala wala ba? ba? At iba pa. Okay. Ngayon naman, naunawain niyo ba ang ating aralin class? Yes. Okay, ano yung itong madalas natin ginagawa o yung pagkamali na madalas natin ginagawa sa pagsusulat. Maaari ka bang magbigay? Unit? Okay, next. Okay, next. Pag sa tinatawag, Yasmin? ang pag Okay, next. Ano ba yung dalawang hindi nabanggit? Ang paggamit ng atna. At panghuli, okay, Yulin? Okay, tutudok with. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng ugnayan, tanong sagot. Ngayon, kailan ginagamit ang panipig? Maika? Kailan ginagamit ang panipig? Ayan, ginagamit sa? Ayan, ginagamit lamang sa loob ng pangusap o talata kapag binanggit yung ating kapag binanggit natin yung pamagat. Okay, pangalawa, kailan naman ginagamit ang pangangkop na
ang ginagamit? Ang panuring salita ko tapos sa pamilya. Ayan, kapag ito ay nagtatapos sa katiig. Next, ano yung G? Ang panuring salita ay nagtatapos sa L. Ayan, kapag yun naman ay nagtatapos sa N. Ngayon, kailan naman ginagamit ang noun at noun na N-A-N-G? May ka? Kailan ginagamit? Ayan, kapag nagkatumbas ng noon or when o kapag inuulit yung ayan, kapag may magkasunod na at kapag napapagitna ng salitang inuulit kahit pa na may sigit. Ngayon, kailan naman ginagamit ang tutudok? Jasmine? Ginagamit ko ay dito. Okay, next. Kailan naman ginagamit ang tutudok with Yulin? Maaari gumamit ang tutudok sa halip ng tutudok Okay, ngayon, magkakaroon ulit tayo ng gawain na kung saan ay gagawa kayo ng fact-storming web. Makibasa ang panuto. Maika? Gamit ang gamit ang answer. Box turning web lagayan. Ang mahalaga di kayo sa loob ng mga bilog ng ilan. Ang ilan sa kamalian. Sa pagsusulat ang ilagayan paliwanag. Okay? Pakiulit, sabay-sabay. Gamit ang gamit sa isang box-turning Kaya ilagay ang mahalagang mensahe sa loob ng bilog at may napamalit at pagsulat at ilagay ang paliwanag sa loob ng Okay, ang klase ay natin sa dalawang grupo. Sino ang inyong ayan, yung dating grupo na lang. Sino ang leader? Okay, pumuntas dito sa harapan. Okay, gawin nyo na. Isulat nyo na lang. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Tapos na ba, class? Yes. Okay? Kung tapos na, sino ang unang mag-representa dito sa harapan? Group 1? Makibasa? Okay, sino ang group 1? Ano pa kilakasan? Kami, kailangan ng paniti ang mga nagkakaroon o ay Bandas na tutudok. Maaari nyo itinutudok sa mga tutudok base ng bandas na tutudok. Kailangan natin ito tapos ito namin pagpapakilala sa mga sinusunod na pagkakalo. Gamit ng
basa sa akin. Patinig. Lagyan naman ng patinig. Ang pamagat, kapag ito ay nasa loob ng paulo. Batas na tutulog, wait. Maaaring gamitin ang tutulog wait sa katapusan ng bating panimula sa ligang pangalan. Batas na tulog. Ginagamit naman ito kapag natapos maipuna ang pagpakilala sa mga sumusunod sa paliwanag. Paggamit ng nang at nang. Ang paggamit ng nang at nang ay kapag nakapagitnaan sa salitang hindi. Pag-angkop ng na at G. Ginagamit lamang ang kapag natatapos ang ating paliban sa N. Gamitin lamang ang kapag natatapos ng patinig sa panuring salita at G. Naman ang nagtatapos ng N sa panuring salita. Paksa, tema at pamagat. Ang pagsali yung pangingibabaw sa pinag-uusapan. Yung tema naman ay naglalarawan sa paksa. Ayan, palakpakan ang group 2. Okay, ang group 1 ay nakakuha ng 12 points. Samantalang ang group 2 ay nakakuha ng 12 points. Okay? Ang susunod na ating gagawin ay ang deal or no deal. Pakibasa ang ating panuto, Kimberly. Bawat replace. Ang may kaagiban na tanong gamit ang online recitation na the wall name figure. Sabihin mo lamang ang deal kung matapang mong sasagutin ang tanong at kung no deal na magbibigay ang pagkakataon sa iyo. Okay. Sino ang nais na sumagot sa unang briefcase? Okay, Kimberly? Bilang isang mag-aaral, mahalaga ba na matutuhan ng mga estudyante ang pagsusulat? Bakit? Ngayon ang aming tanong, deal or no deal? Okay, dahil deal, basahin mo muna ang tanong at bago mo sagutin. Bilang isang mag-aaral, mahalaga ba na matutuhan ang mga estudyante sa pagsusulat natin? Okay, bakit? Dahil ang pagsusulat ay ginagamit na din sa paggawa ng mga takdang aralin, paggawa ng sulat. Okay, paggawa ng mga sulatin at iba pa. Okay, next, sino ang nais na sumagot? Ayan, pakibasa ang tanong, Micah. Ano nga ba ang mahalaga? Ayan. Ayan, tumayo ka po. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagsusulat sa akin pag-araw-araw sa buhay? Okay, deal or no deal? Deal or no deal? Ayan, tumayo po. Ayan, deal. Okay, bakit? Ano nga ba ang kahalagahan ng pagsusulat sa ating pang-araw-araw? At dahil deal ang iyong pinili, sasagutin mo ang tanong. Ayan, pakilakasan po. Ang kahalagahan ng pagsusulat sa aking buhay at nagkakaroon tayo ng kaya pag-unayan sa iyo mga aral at pinagmanod sa pamamagitan ng digital na communication. Okay, very good. Next. Bilang kumukuha ng pagkaguro, bakit kailangan alam natin yung mga tutunin sa pagsusulat sa wikang Pilipino? Sino dito ang gustong maging guro balang araw? Okay, Micah? Balang araw ay gusto mo maging isang guro. Ngayon, bakit kailangan alam natin yung mga tutunin sa pagsusulat sa wikang Pilipino?
huli akong gawain. Pakibasa ang ating panuto limit. Matapos ang gawain at nagkalakaran o sa ugnay sa pagkakaligaw, magawan ang mga gulong at tulad na mga kaloob. Ang pagkawali, nabalikas at magsalita sa pagkakaligaw. Okay, bumalik sa dating grupo. At magsulat ng maikling sulatin. Okay, bibigyan ko lang ako. At narito pala ang ating pamantayan. Pagkibasa ang ating pamantayan. Ayan. Nilalaman, organisasyon, nilalaman 7%, organisasyon 7%, kawastuhang grammatical 6%, tatlong oras 5%, kabuuan Okay, maliwanag ba ang ating pamantayan? Maliwanag po. Yes po, ma'am. Okay, group 1, maliwanag ang ating pamantayan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Okay, tapos na ba, class? Yes, ma'am. Ayan, pakipasa na ang inyong mga ginawa. Ngayon, magkaroon naman tayo ng maikling pagsusulit. Ayan, ibalik yung dating upuan. Ito. Ayan, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa pagsagot. Okay, sagutan na ninyo. Ayan, walang magkukopyahan, class. Nakikita ko kayo kung kayo ay nagkukopyahan. Okay, meron pa kayong 50 seconds. Tapos yun na ba, class? Yes, ma'am. Okay? Pakipasa yung papel paharap. 1. Ayan, 2. At para naman sa inyong takdang aralin, pakibasa ang Kimberly. Pagsalita ikaw ko sa Mika at panitik sa Pilipino at inanda, ilahad, itasarap na sa sulat. Tala ka yan. Okay, maaari ba ang pakibasa ang gabay na tanong? Micah? Saan nagmula ang kalikbata?
bahay at tatalakayin natin yan sa susunod na ating pag-iibigan. Ngayon class, lagi natin tatandaan na mahalaga ang pagsusulat. At ang lahat na ating tinalakay kanina ay inyong makatandaan at dahil magagamit ninyo ito sa kahit anumang oras. Maliwanag po? Yes, po, ma'am. Okay?